Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, muling sumulpot ang balita tungkol sa mga patay na komandante ng Iran na tila muling nagbigay buhay na nagdulot ng takot at pangamba sa Israel. Ito ay nagpapahiwatig na kahit sa kabila ng mga malakas na pag-atake ng Israel, nananatiling matatag ang mga lider militar ng Iran na parang bumabalik upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Matapos ang isang matinding operasyon ng Israel na tinawag na Operation Narnia na tumagal ng 12 araw at kinasasangkutan ang pag-atake sa higit 250 mga target sa loob ng Iran, nagumpisa ang Israel ng isang malaking programa para sa pagpapalakas ng kanilang sandatahan. Ayon sa mga ulat, ito ay isang desperadong hakbang upang makasabay sa lumalawak na kapangyarihan ng Iran. Ang Operation Narnia ay isang serye ng mga matitinding pagsalakay na ginawa ng Israel laban sa mga pasilidad militar, mga base ng missiles at mga posibleng pinuno ng Iran. Nakipagtulungan ng Israel sa Estados Unidos para sa intelihensya at ginamit nila ang kanilang makabagong teknolohiya gaya ng F-35 fighter jets, drones at mga laser systems upang maging epektibo ang operasyon. Isang mataas na opisyal ng militar ng Iran, si Brigadier General Mohammad Reza Nagdi, ay nagsabi noong Hunyo 28 na tanging 5% lamang ng kanilang kakayahan sa depensa ang na-activate sa loob ng digmaan. Hindi nito ibig sabihin na 5% lang ng mga bala o missiles ang nagamit, kundi 5% lang ang kabuang depensang sistema ang nagamit. Ibig sabihin, malaki pa ang natitirang puwersa ng Iran na maaaring gamitin sa susunod na laban. Dahil dito, nagmadaling palakasin ng Israel ang kanilang arsenal at teknolohiya. Nagsimula silang mag-develop ng mga bagong armas, drones, laser defense systems at mga sistema para sa mabilisang refueling ng kanilang mga sakyang panghimpapawid. Layo ng Israel na magkaroon ng kakayahang umatake ng malayo hanggang 2,000 kilometro ang abot ng kanilang mga strikes. Ang 2,000 kilometro ay sapat para maabot ang mga malayong target sa Iran, kabilang ang mga pasilidad militar sa loob ng Tehran, ang kabisera ng Iran. Mas magiging mabilis, maasahan at malakas ang kakayahan ng Israel para makipagkontra sa anumang banta mula sa Iran. Bukod sa pagpapalawak ng saklaw ng kanilang mga missiles at eroplano, nagdagdag din ng Israel ng mga bagong taktika tulad ng paggamit ng counter-drone tools upang mapigilan ang mga pag-atake gamit ang mga drones mula sa kalaban. Pinapalakas din nila ang kanilang depensa sa dagat gamit ang mga makabagong barko na may kakayahang umatake mula sa malayo. Pinaghuhusay din nila ang kanilang mga tangke, armored personnel carriers o APCs at mga unit na nangongolekta ng intelihensya upang mas mapabuti ang kakayahan sa pakikipagdigmaan. Isa rin sa mga tinututukan ay ang pagbibigay ng mas modernong kagamitan sa mga reserbang sundalo upang hindi sila maging mahina kapag tinawag sa labanan. May mga pangamba ang Israel na maaaring nakompormiso na ang ilan sa mga advanced technology na ginamit nila sa Operation Narnia. Kaya naman, pinipilit ng Israel na gumawa ng mga bagong armas na classified o lihim upang mapanatiling maasahan ang kanilang kakayahan sa digmaan. Patuloy ang pagpapaandar ng mga pabrika ng mga armas sa Israel na halos 24/7 na nagtatrabaho upang tugunan ang pangangailangan para sa digmaan. Samantala, ipinahayag ng Chief of Army Staff o COAS ng Iran na si Abdulrahim Mousavi na may pagdududa ang Iran sa pagtupad ng Israel sa kasunduan ng tigil putukan. Sa isang pag-uusap niya sa Saudi Defense Minister Khalid bin Salman, nagbabala si Mousavi na handa silang magbigay ng matibay na tugon sa anumang agresyon mula sa Israel. Nagkaroon ng pag-uusap ang mga lider militar ng Iran at Saudi Arabia kung saan ipinahayag ng Iran na may pagdududa sila sa tapat na pagtupad ng Israel sa kasunduan ng tigil putukan. Binanggit rin nila na handa silang magbigay ng matibay na tugon sa anumang uri ng agresyon mula sa Israel. Dahil dito, lumalalim ang posibilidad na lumawak pa ang tensyon sa rehiyon at maging sanhi ng mas malawakang digmaan. Sa kasalukuyan, ang Israel ay masigasig na nagpapalakas ng kanilang sandatahan upang hindi mahuli sa teknolohikal at stratehikong kakayahan ng Iran.
Ang Iran naman ay tila may natitirang malalakas na yaman at kapangyarihan na maaaring gamitin sa mga susunod na laban. Kasabay nito, ang suporta ng Estados Unidos at ang ugnayan sa mga karatig bansa ay mahalaga upang mapanatili ang balanse sa rehiyon. May matinding pangamba na maaaring mauwi ito sa isang malawakang digmaan na hindi lamang limitado sa pagitan ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa mga kaalyado nito. Kaya naman patuloy mga diplomatic efforts para maiwasan ang mas malaking labanan, ngunit laging nananatili ang banta. Sa usapin ng puwersang militar, marami ang nagsasabi na may malaking kalamangan ng Israel pagdating sa teknolohiya. Sa tulong ng makabagong mga eroplano tulad ng F-35, advanced na mga drone, laser defense systems at matibay na intelligence network, nagiging mabilis at epektibo ang mga operasyon ng Israel laban sa Iran. Hindi rin matatawaran ng suporta mula sa Estados Unidos na nagbibigay ng modernong kagamitan at mahalagang impormasyon. Dahil dito, kahit mas maliit ang populasyon at teritoryo ng Israel kumpara sa Iran, kaya nitong makipagsabayan sa larangan ng makabagong pakikidigma. Sa kabilang banda, ang Iran ay may malaking bentahe sa bilang at lawak ng kanilang puwersa militar. Mas malaki ang populasyon ng Iran, may mas malawak na teritoryo at maraming base militar na maaaring gamitin sa digmaan. Bukod dito, gumagamit sila ng proxy forces tulad ng Hezbollah at iba pang grupo sa rehiyon upang palakasin ang kanilang depensa at opensa. Ang dami at lawak ng kanilang puwersa ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang labanan ng Israel sa iba't ibang front. Ito ang pagpapahirap sa Israel upang tuluyang talunin ng Iran sa isang direktang digmaan. Ayon sa mga eksperto, ang laban ng Israel at Iran ay maaaring maging isang asymmetrical na digmaan. Ang Israel ay umaasa sa mabilis at makabagong teknolohiya upang magsagawa ng mga targeted strikes, samantalang ang Iran ay gumagamit ng dami, teritoryo at proxy forces upang mapigilan ng mga atake. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung sino talaga ang mas malakas dahil ang puwersa ay patuloy na nagbabago at nagde-develop. Mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng depensa ng Israel, lalo na sa pamamagitan ng suporta ng mga kaalyado upang mapanatili ang kanilang kalamangan laban sa lumalaking banta mula sa Iran. Ang tensyon ay nananatili at ang posibilidad ng mas malawak na digmaan ay patuloy na banta, hindi na lamang sa rehiyon, kundi sa buong mundo.